Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ng pagkain ng mga upahang tagaiyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Bagong linggo na naman, kaya tara po, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo.
Today, my dear friends, August 19, we celebrate the memorial of Saint Ezekiel Moreno, Bishop and Patron Saint of Cancer Patients. May nabasa po ako na pwede daw po siyang taguriang third Filipino saint. Siyempre, nandyan si Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod. Pero bakit third Filipino saint? Sapagkat he spent the greater part of his life in the Philippines. 20 years po siya dito. Dito siya nagseminaryo, dito siya na-ordain, at marami po siyang missionary activities na naitala po sa history. At kumbaga si San Ezekiel Moreno, na-immerse po niya ang kanyang sarili sa kultura at kahit nga po sa lengguwahe ng Pilipinas. Sabi nga po, fluent siya both in Tagalog and Cebuano dialects. Pero mapatid, magandang pagnilayan natin ang santong ito at kahit papaano may kukonekta po natin sa ating gospel reading today. 3 letter P, madaling tandaan. Unang letter P, pastol. Si San Ezekiel Moreno ay nagpastol po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nag-shepherd po siya sa Mindoro, sa Palawan, sa Las Piñas, sa Cavite, sa Batangas, at sa Manila. Napakaraming mga lugar po sa Pilipinas kung tutuusin. At nakita po natin sa kanya ang gawain ng isang pastol. Hindi lamang yung magmimisa, hindi lamang yung pumibisita sa mga tao, pero 3 daw yan bantayan, gabayan, at alagaan. Konektado ito sa ating gospel reading ngayon kung saan narinig natin ang kwento ng rich young man. At maganda itong kwentong ito sapagkat itong lalaking ito na naghahanap ng kahulugan sa buhay, naghahanap ng buhay na walang hanggan, lumapit kay Jesus. Sapagat alam niya na si Jesus ang kanyang pastol. At mga kapatid, ang hangarin niya, mabantayan, magabayan, maalagaan ni Jesus. At ito rin ang gusto ni Jesus sa rich young man. Bantayan nito, gabayan nito, at alagaan nito. Mga kapatid, lahat po tayo pastol. Lahat tayo may inaalagaan. Lahat tayo may binabantayan. Lahat tayo may ginagabayan. Maliit man o marami, simple man o malaki, ito ang tungkulin ng bawat isa. Bantayan, gabayan, alagaan ang mga pinapadala ng Diyos sa atin. Unang P, pastol. Pangalawang P ay puso. Mga kapatid, si San Ezekiel Moreno po ay merong puso ng isang misyonero. At ano ba ang puso ng isang misyonero? Kung saan ka pinadala, doon ka pupunta. May kwentong araw po na gustong-gusto na ni San Ezekiel Moreno umuwi sa kanyang native na bansa sa Espanya pagtapos ng kanyang missionary activity sa Pilipinas. Pero pinadala po siya sa Colombia at siya po ay naging bishop ng Pasto doon sa bayang iyon. At mga kapatid, bagamat hindi niya gusto at mayroon siya mas gustong iba, sumunod siya kung saan siya pinadala ng Diyos. Tinanggap ni Jesus ang paanyaya ng rich young man, Yung rich young man kasi may gustong, may hangarin, meron siyang hinahanap ng puso. At ito yung paanyaya niya, yung kanyang invitation sa rich young man. Iwan ang lahat at sumunod sa yapak ni Jesus, kahit ang kanyang kayamanan. Bagay na bagay sa kwento ni San Ezekiel Moreno. Iniwan ang lahat para sundan si Jesus kahit ang kanyang sariling kagustuhan, kahit ang kanyang sariling interes o hangarin. Iiwan para sundin si Jesus. Alam niyo mga kapatid, kahit naman po sa amin po mga pare, from time to time lumilipat din po kami ng mga assignment. Alam niyo po, mahirap po magpalipat-lipat. Mahirap pong umalis sa nakagisnan na. Mahirap po yung pupunta sa sitwasyon na wala namang kasiguraduhan. Pero tandaan, hindi pinababayaan ng Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat sa Kanya. At ito ang puso hindi lamang ng isang misyonero, ito ang puso ng isang Kristiyano. Go where the Lord is asking you to go. Puso. Pangatlo at panghuling letter P is pag-asa. Sa dulo ng buhay ni San Ezekiel Moreno, maraming pagsubok siyang dinaanan. Una, sa Colombia, nagkaroon ng civil war. Napahirapan ang kanyang panunungkulan.
At di lumaon, nagkasakit din po siya ng cancer of the palate. At di lumaon po, namatay po siya dito. Ang daming pinagdaanan ni San Ezekiel Moreno, pero hindi po siya nawalan ng pag-asa sa Diyos. Alam niya na sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagsubok at sigalot, naging matatag ang kanyang pag-asa sa Diyos, sapagkat wala siyang ibang aasahan kundi ang Diyos. Ito yung lesson ni Jesus sa rich young man. Nung hinamon niya na iwan ang lahat, ibigay sa mahihirap ang kanyang ari-arian. Sapagkat sa uli, hindi pinababayaan ng Diyos ang siyang nananalig, ang siyang nagtitiwala sa Kanya. At ito'y magandang lesson sa atin. Ang pag-asa natin palagi dapat nakakonekta sa Diyos. 3 P, madaling tandaan, matututunan sa kwento ni San Ezekiel Moreno, pati na rin sa engkwentro ni Jesus sa rich young man. Pastol, puso, pag-asa. Tinatawag tayo maging pastol. Bantayan, gabayan, alagaan ang pinapadala ni Lord sa atin. Magkaroon ng puso ng isang misyonero. Go where the Lord is sending you. At higit sa lahat, pag-asa. Magkaroon ng matibay na pag-asa sa Diyos sa kabila ng mapagsubok at sigalot ng buhay. Tara, let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat po kami sa biyaya po ng mga santo katulad ni San Ezekiel Moreno na siya nagmisyon mismo sa aming pong bayan. Pumunta sa iba't ibang lugar para magpastol. Nagkaroon ng puso ng misyonero na tumutulong at gumagabay. At higit sa lahat, nanatiling matatag ang pag-asa sa iyo sa kabila ng mga sigalot ng buhay. Bless you po kami, Lord, sa start ng bagong linggong ito. Bless you rin po, Lord, kaming lahat. Nawa tularan namin ang halimbawa ni San Ezekiel Moreno at ang paanyaya ng Panginoon Kristo. Sumunod sa iyo ng buong puso. Hindi namin ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Dahil kapistahan po ni San Ezekiel Moreno ngayon. Shout out sa lahat po ng mga taga-bayan ng Las Piñas. Lalo po ang mga kabilang po sa Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph, also known as Bamboo Organ Church, kung saan si San Ezekiel Moreno po ay nanungkulan bilang parish priest. At ako rin po ay naging bahagi po ng komunidad ninyo, anong ako din po ay naging parochial vicar at naging chaplain pa nga po ng San Ezekiel Moreno Oratory sa Las Piñas City. Shoutout po sa inyong lahat, mga kapwa Las Piñero. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless.